Ma'am, hi ka muna. Naka-live tayo. Hi ko muna si Ma'am Lorraine. Doc Badoy. Ano bang hapon naman? Hi, magandang hapon. Umaga, hapon. Thank you. At kasama namin kayo sa laban na ito. Ma'am, mensahe po kay Marcos. Wala akong mensahe sa kanya kasi bingi siya. Ang mensahe ko sa Pilipino, magtulungan tayo dito at huwag tayo papayag na wawasakin ng mga kurakot at walang tunay na pagmamahal sa bayan ang mahal nating Pilipinas. Wala akong mensahe kay Marcos. Ma'am, last na po. Ano masasabi nyo nagpunta si PRRD sa Tacloban? Alam mo, yan ang totoong leader. No, hindi niya kailangan gawin ito. Matanda na si PRRD. Pero tinanong ko siya bakit niya ginagawa ito. At alam natin kung bakit. Kitang-kita. Wala naman siyang ambisyon. Ano, nakita naman natin nung bago pa siya matapos ang term of office niya, bumaba siya ng maayos. The only president na hindi kumapit sa poder. So, hindi niya ito ginagawa para sa ambisyon. Hindi siya ganon, kaya natin siya mahal. Ginagawa niya ito para sa Pilipinas. So, hindi na niya tayong pwedeng ipaglaban 100%. Pero tinuruan niya tayo kung paano mahalin ang Pilipinas at paano ito ipaglaban. So, ang message ko kay PRRD, maraming salamat PRRD at tinuruan mo kami kung ano ang tunay na Pangulo at totoong leader at tinuruan mo kami kung paano ipaglaban ang ating bansa. So yon, paglaban natin. Isa pa, last na. Nauuso ngayon yung mga anak-anak. Duterte. Eh si Sandro ba, palagay mo may pag-asa na maiba sa kanyang tatay? Sandro Marcos po. Si Sandro Marcos ay katulad ng tatay niya. Walang sariling accomplishments yan. Nakasanggalang siya sa kanyang apelyido. Hindi katulad ng mga Duterte, yung mga anak minana yung apelyido, pero namana din nila ang puso ng kanilang tatay na kung paano maglingkod sa bayan at paano ipaglaban ang Pilipinas. So, yun. Wala din kwenta. Thank you po, Dr. Lorraine Badoy. Salamat. Ayan, abangan natin to. Ladies and gentlemen,